Okay, guys, so let's have this discussion about properties of light. I'll try to make it as simple as possible. So we have the following learning objectives. You can read them on your own. So start tayo with the law of reflection. So ano ba ibig sabihin ng law of reflection? It talks about bouncing off of wave on a surface. So ang keyword mo dito na gagamitin is bounce. Kasi tatagalogin ko na lang the entire discussion para I hope mas maintindihan. So ang nangyayari kasi dito yung ilaw guys, 'di ba tatapat mo siya sa isang surface. 'Pag nag-strike na siya dun sa may surface na yon, magba-bounce siya. So yun lang yung ibig sabihin ng law of reflection and I mean, yun ang ibig sabihin ng reflection. But when it comes to the law of reflection, we are talking about values of angles na nagiging equal sa isa't isa. So let's try to look at this example. Now, ang surface na ginamit natin dito is mirror. And whatever, tagalogin ko nga sabi ko, 'di ba? So kahit na anong surface ang gagamitin mo, we will always be drawing a normal line. Kumbaga yung linya na perpendicular doon sa may surface mo kasi yun yung magiging reference point natin para mag-measure tayo ng angle later on. So katulad nito, yung mirror natin is naka-horizontal. So gagawin mo lang, drawing ka ng imaginary line, perpendicular dito kay mirror or naka 90 degree kay mirror, yun na yung normal line mo. Ganun lang. Yan. So in this case, our normal line looks like that since yung orientation ng mirror natin naka-horizontal. So let's say meron tayong light source coming from the left side and tumama siya dun sa may mirror. 'Di ba sabi natin reflection is bouncing, bouncing off of light ray. So magpa-bounce lang yung light ray na yon doon sa kabilang side. And we call actually this color red na light ray as the incident ray. So kung ano yung kung ano yung side ng ilaw na tatama pa lang dun sa may surface, tawag mo doon incident ray. Yung nag-bounce na, ang tawag mo na doon is yung reflected ray. Yan, yung color blue. Okay, so paano ba pumapasok dito yung idea ng law of reflection? So yung law of reflection natin it has something to do with the angles between normal line and yung mga incident ray and reflected ray natin. So para makapag-measure ka ng angle of incidence, mag-start ka sa normal line. Yung dinrawing natin na imaginary line. So ito, 'di ba? So drawing ka ng normal line mo, tas measure mo siya. Mag-start ka sa normal line, papunta kay incident ray. Yun na yung angle of incidence mo. Sa kabila naman, ganun din, starting from the normal line, going to the reflected ray. So yun na yung ating theta r. Gusto lang sabihin ng law of reflection, nagiging equal silang dalawa. So for example, your angle of incidence is 47 degree. Automatically, kahit wag ka na mag-solve, 47 degree rin yung angle of reflection mo. So yung ibig sabihin nila, same silang dalawa. Okay, hindi ko pala nabara yung annotation dito. That's from the previous discussion. Class. Okay, last class na face-to-face. So anyway, I have here these two different kinds of reflection. Depende po yan sa ginagamit na surface or kung saan tumama yung ilaw na surface. Pag yung surface ay smooth, specular tawag doon. Pagka naman yung surface ay magaspang, rough, or hindi siya straight, di siya smooth, diffuse naman na reflection ang makukuha mo doon. So, scattered yung ilaw. What's a very good example for reflection? Ordinaryong salamin. Diba? Smooth yun. So, pag tumingin ka sa may salamin, yung mukha mo, di naman siya distorted. Since yung lahat ng angles doon, ng mga bawat pair ng light ray natin, they would be equal as shown here in my annotation. Then yung diffuse reflection naman, ang makikita mo doon na image is distorted. Diba? Like yung sa may tubig, sa dagat. Pag tingnan mo yung itsura mo doon sa dagat, sa tubig, diba may mga waves gumagalaw. So, hindi siya straight. Rough siya.
right? So, it will give you a distorted image kasi nga yung surface ay hindi siya smooth. Pagka gano'n na hindi smooth, iba-iba yung magiging direction ng mga light ray. But it doesn't mean na hindi sila nagfa-follow ng law of reflection ha, nagfa-follow pa rin po sila. Kada pair na yan, nagfa-follow yan ng law of reflection. Hindi nga lang sila pare-parehas ng angle of incidence katulad kay specular reflection. Kasi kay specular reflection, 'di ba may tatlong pairs tayo dito. Yung angle of reflection ng bawat pair na yan, kung iko-compare mo sa isa't isa, pare-parehas kasi smooth eh. Same lang yung orientation ng surface na tatamaan nila. Unlike kay diffuse, magkakaiba yung orientation ng surface na tatamaan. Ito kay pair number 2, pa-diagonal yung tatamaan niyang surface. Kay number 3 naman, horizontal. O talagang magkakaiba sila ng posisyon ngayon ng kanilang mga angle. Pero ha, yung kanilang, kung ipi-pinpoint mo yung sa bawat pair, sa isa't isa na yan, kumbaga each individual pair, yung angle of incidence niya at angle of refraction equal pa din. Pero kung iko-compare ko yung angle of incidence ni, pair number 1 kay pair number 2, magkaiba siyempre kasi diffuse siya. Okay, what about refraction? Sa may refraction naman po natin, the keyword here is bending. So, bakit magbe-bend yung ilaw? So, ang sabi natin doon sa special relativity, light is always constant, di ba? Tama naman yun. Well, that's true if dumadaan siya continuously sa vacuum. Hindi magbabago yun. It will be constant. Pero if it is traveling on two different medium, dalawang material na magkaiba, nagbe-bend po yung ilaw kasi bumabagal siya doon sa mas denser na material. So how will you know saan mas mabagal yung takbo ng ilaw? Depende siya kung gaano ka-compact yung isang material. Babalik ka doon sa idea ng states of matter. Yung solid, liquid, gas natin. Solid is, 'di ba yung yung matter inside a solid material, compact, magkakadikit? Dun pa lang mai-imagine mo na, na mas mahihirapan yung ilaw makadaan sa kanya compared kay gas na magkakahiwalay yung mga, matter inside the material. Ganito mo lang yan isipin, 'di ba? For example, last subject niyo na, uwing-uwi ka na. Um Pagkasabi ng teacher niyo na goodbye, lumabas ka na kaagad, but since uwian nga siya, ang dami ring tao sa labas. Hindi ka kaagad makalabas ng campus kasi or let's say for example, hindi ka kaagad makaalis ng second floor. Kasi daming tao sa labas daming nakaharang. 'Di ba gano'n din dito sa light. So kung mas madami yung matter like sa solid, mas dikit-dikit, mahirapan siya dumaan. Unlike for example, uwing-uwi ka na nga 'no, wag naman sanang ganito. Since uwing-uwi ka na, nag-cutting ka. Eh, hindi pa naman uwian yun, So paglabas mo ng classroom, walang tao dun sa corridor. Madali ka makalabas, right? So, yun yung pupuwede natin gamitin na, visualization. 'Pag mas madaming tao, mahirap makalabas. So dito naman 'pag mas madaming matter, mas mahirap makatakbo. So mas mabagal yung speed natin ng ilaw. Okay, may simulation pa yan actually, it's just going to tell you that eto guys, ito yung idea natin diyan. So yung dalawang material po natin, 'di ba pagka-dense po ang isang material or mas compact siya like solid, 'di ba sinabi ko na sa inyo, babagal siya. So, you will have a slower speed. Speed will be slower or lower. Kasi nga madaming nakaharang doon sa material na yon. So, lower ang speed. Now, aside from that, um, in terms of the angle that will be formed, kasi may dalawang angle ka rin na mapo-form dito Isang angle of incidence pa rin kung saan nanggaling yung ilaw sa first medium mo, for example, air, tapos pangalawa, glass. Okay, so sino bang mas dense sa dalawa na 'to? Glass is a solid material, air is gas. So, alam mo na kaagad from this na solid yung denser.
So, mas mabagal yung takbo ng ilaw sa glass, tama? Sabi natin 'pag mas pag dense ang material, babagal ang speed niya. So, kapagka mabagal kasi ang speed guys, um, yung angle po niya lumiliit or it tends to move closer to the normal line. Ito ay normal line pa din, yung ating imaginary line na ginagamit pang measure ng angle. So, if the angle here in the air, angle of incidence diyan sa air is, let's say, 30 degree, anong ine-expect natin na makukuha nating angle dito kay glass? So, dapat it should be less than 30 degree. Okay, for example, angle of refraction is magiging 25 degree na lang. Mas maliit. It will be moving closer to the normal line. So, ganun yung logic niya ha. Ulitin ko. Pag mas dense yung material, mas madaming matter sa loob niya, mas mabagal yung takbo ng ilaw. Kung mas mabagal ang takbo ng ilaw, ang tendency ng ilaw magbe-bend. 'Di ba? Kasi mabagal nga eh. Yun yung nagiging dahilan kaya siya nagbe-bend. So, 'pag nag-bend siya, mas malapit na siya ngayon sa normal line. 'Pag mas malapit na siya sa normal line, mas maliit na yung angle. Yan. So, in connection to that, we have here what we call total internal reflection. So, i-ano ko na lang, fast forward ko na. Kasi wala siyang sound eh, actually. Ayan, so ito. So, meron tayong material dito or medium. So meron tayong light source, 'di ba? Coming from, let's just say it's between the glass, then air, yung nilabas dun sa kabila. So, pansinin ninyo yung nangyayari. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Try to examine the angle formed here. The angle of incidence, bakit naging angle of incidence yun na kay glass? Kasi sa kanya nanggaling yung ilaw, 'di ba? So, angle of incidence mo using the protractor there is 15 degree. So, 15 degree siya. Bakit 15 degree yung kanya? Kasi denser dito. Sa kabila naman yung angle natin is greater than 20. Let's say I think around 21. So, 15 degree kay glass, 21 degree kay air. So, tama lang, logically. Right? Kasi, yung ilaw mas lalapit sa normal line pag mas dense yung material. Since bumabagal yung speed ng ilaw doon. Ngayon, kapagka kasi in-extend mo pa siya ng in-extend, anong napapansin natin dito? Nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na total internal reflection. Lahat ngayon ng ilaw natin will be reflected back on that same material of glass. Kasi guys, kapagka meron kang refraction, hindi naman total 100% nagre-refract eh. Some portion of it may reflection pa rin. Ito, yan, reflection pa rin yan. Pero mas nagiging intense siya habang pinapataas mo yung angle doon sa denser material. Okay? Yan. So, pagka naabot mo yung tinatawag natin na limit na angle dito or critical angle, pag nalampasan mo yun, magkakaroon ka ng tinatawag natin na total internal reflection, which is shown here on the screen. So, yan. Kailan nangyayari yun? Nagkakaroon lang po ng total internal reflection if ang dinaanan ng ilaw is nanggaling sa denser material going to less dense material. Like this one. Nanggaling yung ilaw sa water, papunta sa hangin, mas denser si water, so may tendency na magkaroon ng total internal reflection as long as malampasan mo yung value ng critical angle. So, yeah, that's the idea.